Hello, hello mga kayanggaw! Oh. Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress for this channel, Miss Jem, and my co-voice actor here. Randall! Yes. And as promised, tayo po ay may kayanggaw of the day. What? Yes, at ang mapalad na napili ay si... Ang napili po natin ay si Meranic Delgado. May iba pa siyang mga pangalan pero hindi ko na siya babanggitin. Pero kilala mo kung sino ka. Sabi niya dito, ayun na nga at nahulog ang sipi ko sa balde na puno ng tubig. Dahil sobrang traffic sa pakikinig kahit maligo ay kasama ko sipi ko at hahanapan lang ng papatungan. Hindi lang matigil ang pakikinig ko sa inyo, Miss Jem at Sir Randall. I super love you po, all your story, your sharing. Thank you. Super modulated yung magbabasa. So ayun na nga, ang sabi niya, nahulog sa balde. Oh. Yung cellphone niya. Ay, in fairness ginagawa ko Saan mo yun. pinapatong? Dapat yung sa secured talaga, kayanggaw ha. Para next time, hindi mo mabasa ang cellphone mo. Pero maraming salamat. Imagine mo, hanggang sa pagligo mo, kasama mo kami. Yun Buti na lang, hindi ka namin nakikita. So ayun na nga. Maraming salamat sa pagsuporta at ayun na nga mga kayanggaw. Kumapit na at humandang kiligin sa istorya natin ngayong araw na tungkol sa istorya ni Beatrice. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem, at sa mga avid listeners ng inyong channel. Wala talaga akong balak ikwento to sa iba, bukod sa asawa ko. Pero dahil aliw na aliw ako sa aswang love stories ng senders ninyo, naengganyo na rin ako na magbahagi ng kwento. Bilang nag-iisang babaeng anak mayaman, sobrang pasaway po ako. Kaya pinarusahan ako ni Papa. Kailangan kong pilitin daw na ibenta ng may-ari ang palaisdaan niya para gawing karugtong ng resort namin. Kung hindi, ipapakasal ako sa lalaking ayoko. Pinilit ko naman na magawa yon. Pero imbis na lupa, puso niya pala ang nabingwit ko. Ako nga po pala si Beatrice at ito ang aking kwento. Beatrice! Beatrice! Gumising ka na yan! Papa, bakit po ba? Ano na naman to kalokohang narinig ko? Umuwi ka na naman ng ating gabi. Asa ka naman ang galing ha? Galing ka na naman sa bar. Ano? Huwag mo sabihin puro inom na lang ang nasa utak mo. Ba naman eh? Saan niyo naman po narinig yan? Yan. Pa, ano ba yan? Ba't pa kayo singot ng singot dyan? Uy, alak ang bata ka. Ano na to pa talaga o? Kababae mong tao. Ang hilig mong uminom at bumisyo. Hindi porkit mayaman tayo, ganyan ang gagawin mo. Beatrice, 24 anyos ka na. Pero hanggang ngayon, napakatigas pa rin ang ulo mo. Ang sabi mo sa akin noon, kapag nakagraduate ka na kolehiyo, magpapahinga ka lang muna sa pag-aaral. Tapos tutulong ka na sa negosyo. Ano nangyari ngayon? Hanggang sa ngayon tambay ka pa rin. Wala kang ginawa kundi kumimik. Sorry na po, Papa. Yan, hihingi-hingi ka ng pasensya sa akin. Tapos uulitin mo lang rin naman. Ay nako, hindi na ako papayag na mangyari ulit to. Ang dapat sa'yo, magpakasal ka na. Ano po? Ako magpapakasal? Oh, Papa naman. Kanina naman po ako magpapakasal. Wala pa nga po akong boyfriend eh. wala nga. At kung meron ka mang boyfriend, hindi rin ako papayag na. Pakasalan mo kung sino-sino lang ang mga lalaki dyan. Ipapakasal kita sa kasosyo ng negosyo natin. Si James. Ano? Si James? Iyo. Pa naman eh. Sa dinami-rami ng lalaki, bakit naman yun pa? Bakit? Papayag, masipag, maalalahanin, matalino, at saka... Pangit. Pangit po si James pa, for all you Hoy, know. Sino ko naman para mamili pa ng lalaki mapapangasawa mo? Ikaw nga maganda ka nga. Pero pangit naman ang ugali mo. Grabe naman Sino kayo. ba bang lalaki ang magtitiis sa'yo? Eh di si James lang. Si James, matagal nang may gusto yun sa'yo.
Si James na matagal na po akong minamanyak, ganon. Pa naman kahit ano na lang po talaga yung iutos nyo sa akin. Please naman, wag lang po yung ipakasal ako dun sa James na yun. Maawa naman kayo sa magiging future na lahi natin. Grabe, gagawin niya lang akong paanaking baboy, no? Tapos sa itsura nun, mukhang aaraw-arawin ako nun. Ew! Beatrice, ano ka ba? Tigil-tigilan mo nga yung sinasabi mo. Totoo naman po kasi sinasabi ko pa Kapag nakakasama ko si James, napapansin ko po yung nakakakilabot ng tingin sa akin, no? Pero inyo mula ulo hanggang paa. Pa naman, maawa naman kayo sa akin, no? Utusan niyo na lang po ako ng kahit na ano. Handa po ako magtrabaho sa kumpanya. Huwag niyo lang po kayo pakasal doon sa James na yun, please. O siya, sige, ganito na lang. Total yan naman ang sinabi mo. Pwede, sige. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Yes! Pero wag mo sana itong sasayangin. Sige po, Papa. Huwag po kayo mag-alala. Kahit ano po. Basta wag lang ako ipakasal doon sa James na yun, no? Oo, sige. Alam mo naman siguro ang tungkol sa palaisdahan ng Sitio Katapang, di ba? Yung palaisdahan na malapit sa lupaing nabili ko. Yung gusto ko rin sanang bilhin para masimbula ng pagpapatayo ng resort. Ano po? Ano pong gagawin ko ron? Kailangan mong kausapin ang may-ari ng palaisdaan. Kapag napapayag mo siyang ibenta ang lupa niya kasama ng palaisdaan, nakita sa kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo. Talaga po? Kahit ano po? As in? So, pag-aaralin niyo na po ba ako ng gusto kong kurso kapag nagkataon pa? O siya, sige. Basta magawa mo lamang ito. Papayag ako sa kahit anong gusto mo. Go, go, go! Nang araw ding yon, nag-impake na ako papunta sa sitio na sinabi ni Papa. Sabik akong kausapin ng may-ari ng palaisdaan. Hindi lang dahil sa utos, kundi dahil gusto ko nang matupad ang matagal ko ng pangarap, maging kusinera. Bata pa lang ako, sa mga kasambahay namin ako natuto, lalo na sa pagluluto. Pero dahil construction, hotel at resort ang negosyo namin, pinilit akong mag-engineering. Kahit hindi ko talaga gusto. Ay, grabe. Sariwa naman ang hangin dito. Miss! Ay, kabayo! Pasensya na po. Sino po kayo? Kakagulat naman to. Pasensya na po. Kung nagulat ko po kayo. Tinatanong ko lang naman po kayo kung sino po kayo. Kasi ginulat mo naman ako siya nga pala. Hinahanap ko kasi yung may-ari nitong palaisdaan. Nandito ba siya? Miss, ang problema lang kasi hindi ka pwedeng pumasok dito. Ha? Dapat hanggang doon ka lang sa may bungad na palaisdaan. Ay, ganun ba? Oo. Pinapasok kasi ako Kaya akala ko naman pwede maglakad-lakad dito sa loob. Pwede po bang bumalik na po kayo doon sa may bungad? Hindi kasi pwede rito Bakit naman hindi pwede? Gusto ko lang naman makita yung mga isda Uy, anong isda yan? Ay, ang cute Tilapia po yan. Ngayon lang po ba kayo nakakita ng tilapia? Ano? Tilapia pala yan? Teka, nasaan na ba kasi yung may-ari? Kailangan ko kasi siyang makausap Miss, hindi basta-basta pwedeng makausap ang may-ari dito. Pero may idea ka ba kung paano ko siya makakausap, ha? Saka saan ba yung opisina niya? Alam mo kasi, hindi yun makakatanggi kapag nakita niya na yung kagandahan ko, no? Teka lang, Miss. Ayun! Doon ba yung opisina niya, ha? Mukhang opisina nga yun, nakapunta nga. Miss, saglit! Inaku, Diyos ko. Sino ba kasi nagpapasok sa'yo? Mapapagalitan ako ni boss na ito Miss, sandali! Hahawakan niya na sana ang braso ko, pero agad akong tumakbo. Naka-high heels pa, pero hindi niya ako mahabol. Pagdating ko sa inaakala kong opisina, kumatok ako kahit pinipigilan niya ako. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking matangkad, macho at misteryoso. May hawak siyang tuwalyang may bahid ng dugo. Nanlamig ako nang makita kong may dugo rin sa gilid ng labi niya na siyang dinilaan niya pa. Habang kabado akong napatitig sa sobrang gwapo niyang muka.
Sino ka? Emil, sino tong babaeng to? Boss, ano kasi? Hindi ko rin po kasi alam kung bakit nandito tong babaeng to eh. Nakita ko na lang siya sa harap ng palaisdaan. Mukhang taga santuario na hindi ko alam kung saan lugar to galing eh. Excuse me lang ha. Oo, taga-santuario talaga ako. Oh? Santuario Builders. Oh? Sigurado akong kilala mo yon, di ba? Kasi sikat yung construction company namin. Ang pakay ko kasi sana mag-o-offer kami ng malaking halaga kapalit ng pagbebenta mo sa amin itong palaisdaan mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naman namin sapat yung presyong makukuha mo eh. Emil, paalisin mo ng babaeng yan. Teka, sandali. Mag-usap naman muna tayo. Pwede naman kami magdagdag ng presyo eh. O kaya magsabi ka lang ng kahit anong kondisyones. Ako na yung bahala. Kakausapin ko si Papa. Huwag kang mag-alala. Papa? Oo. Okay, papakalala ko yung sarili ko. Anak ako ni Rigor Santuario. Ako si Beatrice Santuario. Unikaihan niya. O, ayan ha. Sa sobrang espesyal mo, anak niya na mismo yung pinadala niya rito. Kaya sige na naman no. Pumayag ka na ibenta yung palaisdaan mo. Please. At kapag binenta ko sa inyo ang palaisdaan ko, ano naman ang mapapala ko? Syempre pera. Malaking pera ang ibibigay namin sa'yo, no? At siguro, pwede rin namin kayong tulungan na makaharap ng bagong lugar kung saan pwedeng magsimula ulit ng negosyo mo, di ba? Hindi ko kailangan ng pera. Ha? Ang lupaing ito, ang palaisdaang nakikita mo, galing pa yan sa mga ninuno ko. Hindi ko kayang ibenta to at hayaang sirain lang ng mga gahamang negosyanteng tulad ng tatay mo ang napakagandang lugar na to. Teka, gahaman? Yung papa ko gahaman? Uy, grabe ka naman ha. Babayaran ka naman eh. Kinakausap ko naman ng maayos kaya paano mo naman nasabing gahaman? Grabe Marami ka. na kayong negosyo, hindi ba? Ilang hotel, resort, yun ang mga napatayo ng tatay mo. Kaya bakit gusto nyo pang magdagdag na magdagdag? Eh syempre, simple lang. Dahil gahaman kayo. Grabe. Hindi siya makontento sa pera na meron siya ngayon. Emil, dali mo sa labas yung babaeng yan. At pwede ba, Teka. huwag ka nang babalik dito. Pati kung sinong kasangkot sa negosyo ninyo. Dahil hindi nyo gugustuhin kapag nagalit ako. Teka lang, sandali. Huwag naman ganito. Hindi naman pwedeng hindi ka pumayag. Teka lang. Pasensya ka na miss. Pero talagang ayaw ni boss eh. Ay, sungit. Sa pilitan akong hinawakan ng lalaking utusan. Pagkatapos, hinila niya ako ng marahas. Nagpupumiglas ako habang mangyak-ngiyak na sumisigaw para lang mapansin ulit ako ng gwapong may-ari ng palaisdaan. Pero habang nagpupumiglas ako, hindi ko inaasahang mapapatapak ako sa isang bato. Kaya agad akong natapilok at hindi sinasadyang nabitawan ako ng lalaki. Ang sumunod na naramdaman ko na lamang ay ang pagbagsak ng katawan ko sa malamig na tubig. Sinubukan kong umahon pero nilapitan na ako ng mga isda. Ay! Ano ba yan? Tulong! Tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Lagot ko kasi! Ano? Nasaan siya? Tulong! Dito boss! Dito siya! Habang kinakawag ko ng kinakawag ang mga braso ko para makatakas mula sa malalim na tubig, naramdaman kong may lumusong. Ilang saglit pa, may humawak sa magkabilang gilid ko at hinatak ako paangat mula sa tubig. Hoy babae, kumalma ka muna. Mababaw lang naman to eh. Malulunod ako! Malulunod ako! Tumilat ka! Papa! Ama! Ano ba? Bakit mo tinatakpan yung bibig ko? Ang ingay mo kasi. Mababaw lang tong tubig na to eh. Ano ba? Oo nga no. Halika na, umaon ka na dyan. Kung ayaw mong mangamoy isda ka pa rito. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa sobrang kahihiyan. Hanggang ilalim lang pala ng dibdib ko ang tubig. Pero para akong tangang nanghihingi pa ng tulong. Mas lalo pa akong nahiya dahil magkadikit ang mga katawan namin. Wala siyang suot na pang itaas. Tanging pangbaba lamang.
habang ako naman basang-basa na ang suot ko. Nang tuluyan na kaming makaahon, para akong basang sisiw. Hiyang-hiya talaga ako. Hindi ko siya magawang tignan sa mata. Pero habang halos malunod na ako sa labis na kahihiyan, agad kumulo ang tugo ko nang marinig ko ang sumunod niyang sinabi. Ano? Ganyan ka ba talaga ka-desperada? Ano? Talagang magpapahulog ka sa palaisdaan? Para ano? Para madisgrasya ka. Para malunod ka at palabasing hindi ligtas ang palaisdaan ko, ganon. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Ito kasing lalaking to tingnan mo. Bigla niya akong binitawan kaya tumalsik ako dito, no? Talagang nanisi ka pa, no? Hindi ako naninisi. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Umalis ka na rito. Sige na, pakiusap lang. Sir naman, pakiusap naman, no. Nakasalalay kasi dito yung buong buhay ko. Kaya sige na naman. Ano bang gusto mo para lang maibenta sa akin tong palaisdaan na to? Sabihin mo lang, kahit ano. Kahit ano ibibigay ko sa'yo, promise. Talaga lang, ha? Baka hindi mo kayanin kapag sinabi ko sa'yo kung anong gusto ko. Ano? Uy, teka lang. Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? Hoy, huwag mong sabihin, katawan ko yung gusto mo. Oh, akala ko ba gagawin mo ang lahat? Hindi Hindi naman pwedeng ganyan. Hindi ako ganong klase ng babae, no? Ano tingin mo sa akin? Kalad-garing babae? Hoy, unika iha ko na mayamang negosyante, no? No, akala mo na porke desperada na ako, gagawin ko na yung lahat-lahat, ultimong pati katawan ko, ibibigay ko? Excuse me lang ha. Hindi porke gwapo ka at macho ka, ibibigay ko na lang basta-basta yung sarili ko sa'yo, no? Saksak mo yan sa baga mo yung palaisdaan mo, che! Inis na inis ako sa kanya. Hindi ko akalaing gano'n na nga siya kasungit, gano'n pa siya kabastos. Hindi bagay sa kagwapuhan niya ang ugali niya. Sa sobrang inis ko, minabuti kong umalis na at wag nang ipilit pa ang pagbili ng palaisdaan niya. Ang nasa isip ko, pwede ko naman sigurong pakiusapan si Papa na iba na lamang ang ipagawa niya sa akin. Kilala ko naman si Papa. Mahaba ang pasensya niya at hindi niya ako tatanggihan. Pagpasok ko sa resort na katabi lang din ng palaisdaan ng masungit at manyak na lalaking yon, isang matandang babae ang sumalubong sa akin. Iha, anong nangyari sa'yo? Bakit naman basang-basa ka? At saka, naku, ang lansa ng amoy mo, amoy isda ka. Wala po to, Lola. Walang hiya po kasi yung bantay dun sa palaisdaan eh. Nahulog po tuloy ako dun sa lawa. Ay, palaisdaan? Teka, diyan ba sa katabi nitong resort? Opo, galing nga po ako ron. Ay nako anong ginagawa mo ron? Hindi ka dapat pumupunta sa palaisdaang yon, iha. Dahil kilalang kilabot yung may-ari nun. Kilabot po? Bakit po? Kriminal po ba siya? Naku, kanina nga po, nakita ko siyang may dugo sa kamay eh. Pinunasan niya ng tuwalya. Meron din po sa bibig. Diyos ko, baka may pinatay siya. Ay, pambihira. Diyos mio. Baka kamo hindi lang na pinatay. Baka kinain pa. Alam mo kasi, ang usap-usapan dito aswang daw yung lalaking yon. Ha? Hindi naman po siya mukhang aswang eh. Ang totoo nga po niyan kahit nakakaibisit yung ugali nun. Gwapo po siya sa kamacho. Kaya lang yun nga, napakasama na ugali. Ay naku, alam mo iha. Minsan kung sino pa yung mga gwapong mukha siya pa may tinatagong kababalagahan. Naku wag ka nang babalik doon ha. Hindi na po talaga no. Napakasungit pa naman ng lalaking yun saka manyak pa. Teka lang po. Kayo po ba si Lola Maring? Yung namamahala po dito sa resort na to? Ay oo, ako nga. Bakit alam mo? Tumawag na po ba sa inyo si Papa? Si Rigor Santuario po. Ako po kasi anak niya, Beatrice po. Ay, ikaw pala yung anak niya. Ay, opo. Halika ho kayo rito, ma'am. Hindi ko naman akalain na kayo ho pala yan. Huwag na po kayong magpo sa akin, saka mag-ma'am. Beatrice na lang po, Lola. Siya. Sige, Beatrice.
ano ba kasing ginagawa mo ron sa palaisdaan? Ako po kasi yung inutusan ni Papa na kausapin po yung may-ari dun eh. Kaso, mukhang kahit ano pong sabihin ko, hindi naman po siya papayag na ipagbili yung palaisdaan niya. Tapos, gaya nga po ng kwento niyo, aswang naman po pala siya. Ay naku ilang beses ko nang sinasabihan ng mga pinapapunta ng Papa mo. Tawag ng pilitin ng may-ari na yon. Baka kasi gumanti eh. Alam mo na, mga aswang, di ba? Baka po pumayag na si Papa na wag na lang pilitin yun. Ako na po mismo ako mausap eh. Hindi ko pinaniwalaan si Aling Maring na isang aswang ang lalaking yon. Na ang sabi niya, ang pangalan ay Marco. Kasi nga naman, may aswang bang kasing gwapo at kasing macho niya? Parang wala naman. At may pangalan pa ha? Hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Kaya binaliwala ko lamang ang sinabi niya. Pagdating ko sa kwarto, dali-dali akong naligo. Nagbabad ako sa tubig at sabon para tuluyang maalis ang lansa ng isda sa katawan ko. Nang matapos na akong maligo, agad kong tinawagan si Papa. Oo na, kamusta? May magandang balita na ba? Pa, pwede po bang wag na nating piliting bilhin yung palaisdaan na yun? Iba na lang po ipagawa niyo sa akin oh. Kahit ano po pa. Please, wag lang po to sa kaya ipakasal ako kay James ha. Ano? Beatrice naman. Yan din ang sinabi mo sa akin noon, di ba? Nagagawin mo ang lahat. Na wag lang kitang ipakasal doon sa James na yon. Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka. Lagi mo na lang pagsasabihin niya sa tuwing may bagay kang ayaw mong gawin. Papa naman kasi. Ano? Kinausap ko naman po yung may-ari ng palaisdaan eh. Kaso napakasama po ng ugali at ito pa ha. Napakamanyak pa. Ay, nako naman. Lahat ba talaga ng lalaki para sa'yo? Ay, ganun ang tingin mo. Hindi naman sa ganun pa. Pero maniwala naman kasi kayo. Hindi niyo lang po alam kung anong pinagdaanan ko ngayong araw no. Talaga napakahirap niya suyuin. Daig pa yung babae. Diyos ko. At saka may nalaman ako kay Lola Maring ha. Ang sabi niya, aswang daw po yung may-ari na yun. Baka mamaya kapag pinilit pa natin yun, biglang gumanti yun, sakmali na lang tayo, no? Isa lang ang usapan natin, Beatrice. Kung ayaw mong pilitin ko na mapakasal ka dun sa James na yon, pilitin mo ang may-ari ng palaisdaan na yan na ibenta sa atin ang lupain niya. Ganun lang kasimple. Papa? Papa! Pinabahan na. Ay, nakakainis. Pinabaan lang ako ng tawag. Ano magagawin ko nito? Grabe naman kasi si Papa eh. Hindi na ba talaga ako mahal? Buong gabi kong inisip kung paano ko mapapapayag si Marco. Pero wala talagang pumapasok sa utak ko. Kaya kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa palengke tungkol sa kanya. Baka sakaling malaman ko kung paano siya kakausapin o kung ano ang pwede kong ialok. Pero sa gitna ng pagtatanong ko, hindi ko inaasahang makakasulubong ko sila mismo sa lugar na yon. Uy, ikaw pala yan ah. Ano nga ulit yung pangalan mo? Di ba ikaw yung kanang kamay ni Marco? Yung may-ari ng palaisdaan? Sigurado ako naaalala mo pa ako, di ba? Ano, naalala mo pa ako, di ba? Paano kita makakalimutan? Ikaw yung nahulog doon sa palaisdaan eh. Grabe naman to. Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun, saka huwag mo nang tawanan. Grabe ka. Ano pala, anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba yung boss mo? Hindi. Nagde-deliver lang ako ng isda. Sige na, una na ako ha. Uy, teka sandali. Sama ako sa'yo ha. Ba't ka naman sasama? Wala. Para makatulong lang. Sige na, sama na ako ha. Kung tungkol pa rin to sa pamimilit mong ibenta sa'yo ni Bossing, yung palaisdaan, ako. Kahit lumuhod ka pa sa harapan nun, hindi yung papayag. Grabe naman. Ano kasi? Bakit pa kasi pinipilit mo si Boss? Alam naman siguro ng tatay mo na hindi nga talaga papayag si Bossing. Anong tao na kaya ang pinadala ng tatay mo para lang mapapayag si Boss? Pero hindi talaga yung pumapayag. Ay naku, may nang-akit pa nga kay Boss eh. Nagubad pa sa harapan niya, pero walang epek.
Ganon? Grabe naman pala. Kasi naman, kapag hindi ko kasi ito ginawa, maawa ka naman, masisira talaga yung buhay ko. Anong pagkasira ng buhay yung sinasabi mo? Kasi ipapakasal ako ni Papa sa lalaking hindi ko naman gusto, tas pangit pa. Ay nako, mga mayayaman nga naman talaga, oo. Kung ano ang gusto, ipipilit talaga. Kaya lang pasensya na. Yung palaistaan kasi na yun, may sentimental value kay Bossing. Patay na ang buong angkan niya at ang palaistaan na lang talagang natitiran, nagpapaalala sa kanya ng buong pamilya niya. Nako, ganun ba? Kaya naman pala ayaw niyang ibenta kahit anong mangyari. Kung ganun, siguro nga hindi talaga pwede. Nang araw na yon, tinanggap ko na. Kailangan ko nang maikasal sa mukhang bakulaw at manyak na si James. Hindi ko na pinilit pa si Marco na ibenta ang palaisdaan dahil alam ko ang pakiramdam ng kumakapit sa naiwan na mahal sa buhay. Ganon din ako. Nang mamatay si Mama, hindi ko kayang bitawan ng mga gamit at pamana niya. Kaya bago umalis ng sitio Katapang, nagpakasaya muna ako. Inom ako ng inom sa bar, tapos panianggala ko sa tabing dagat. Sino ba naman ako para makialam sa mga bagay na pinangangalagaan niya, diba? Si Papa naman kasi, napakagaman naman. Gaman talaga yung Papa mo, Beatrice. Lord, bakit naman po kasi ganito yung buhay ko? Mayaman nga, pero maaga naman ako nawalan ng mama. Tapos ngayon ipapakasal mo pa ako sa manyak na pangit pa. Napakamalas naman ang buhay na to. Paligo na nga lang sa dagat para mawala yung pagkalasing ko. Masarap maligo ah. Uy, hala. Ano yun? Mama! Aswang! Aswang! Pakiramdam ko, bigla akong nawala sa pagkalasing sa kalagitnaan ng pagdadrama ko sa gilid ng dagat dahil isang asong mukhang halimaw ang bigla na lang sumugod sa akin. Kulay pula ang nanlilisik niyang mga mata. Nakakatakot, nakakakilabot ang itsura nito. Nataranta ko. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo, lalo na't dagat na ang nasa likuran ko. At dahil gusto ko pang mabuhay, dali-dali akong dumampot ng bato at ibinato sa halimaw na aso. Sige, subukan mong lumapit ha? Nakikita mo to? Ha? Isasaksak ko sa itong basag na bote na to. Kala mo ha? Sige, lapit. Dali! Ano, susungalan ko talaga to sa'yo. Mama! Kahit anong pagbabanta ko sa aswang, wala rin akong nagawa kundi tumakbo na lamang papunta sa tubig dagat. Sumunod pa rin ang aswang sa akin. Pero nang medyo nasa kalahati na ng baywang ko ang ilalim ng tubig, hindi na niya kayang sumunod pa. Panay na lamang ang atungal nito. Pilit akong inaabot. Pero hindi niya na kinakaya. Akala ko talaga makakatakas na ako sa aswang. Pero laking gulat ko nang biglang umalo ng napakalakas ang dagat at tinaboy ako nito pabalik sa aswang. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Lord! Ang huling narinig at nakita ko ng gabing yon ay ang muntik na akong sakmalin ng isang asong mukhang aswang. Pero hindi yun natuloy dahil inatake siya ng isang nilalang na may pakpak. Pagkatapos nun, nawalan na ako ng malay. Sakit ng ulo ko. Ang alam ko masarap yung alak na iniinom ko ah. Pero bakit ang sakit ng ulo ko? Hala,
Nasa kwarto. Hoy! Teka! Bakit ka nakahubad? Hindi ako nakahubad, no. Nakatapis ako. Kahit na! At saka bakit basang-basa yung buhok mo? Hoy! Hala ka! Anong ginawa mo sa akin kagabi, ha? Huwag mo sabihin, pinagsamantalahan mo ako, ha? Paano ako nakarating dito? Wala akong ginawa sa'yo, no. Alam mo, ikaw ngayon may ginawa sa akin kagabi. Hindi Ano? mo maalala? Hoy! Anong... wala akong maalala. Ano ba yun? Hindi mo talaga maalala na lasing ka. Alam mo sa susunod, huwag kang magpapakalasing ng mag-isa. Lalo na sa lugar na hindi mo naman kabisado. Buti na nga lang nandun ako eh. Di sana, nilapa ka na ng... Ng aswang? Tama, no? Grabe, medyo naaalala ko na. Pinakita nga akong aswang kagabi. Teka, iniligtas mo ako? Sa aswang? Hindi totoo ang mga aswang, no? Aso may rabies ang umatake sa'yo kagabi. Talaga? Ganun ba yung itsura ng asong may rabies? Pulang-pula yung mata? At saka, mas malaki kaysa sa ordinaryong aso? Oo, ganun nga. Kaya bumangon ka na dyan para makaalis ka na. Nilaban at pinatuyo ko na yung mga damit mo. Oh, ito. Anong? Hay! Teka! Kaninong damit itong suot ko? Hay! Pati underwear ko! Nilabahan mo? Ano pang gagawin ko? Puro buhangin ang suot mo kagabi. Wala akong damit na pwedeng ipasuot sa'yo kaya ayun, pinasuot ko na lang yung damit ko. Ano? Teka, ibig sabihin, sino nagbihis sa akin? Sino pa ba? Ikaw? Ikaw yung nagbihis sa akin! Sige na, magbihis ka na dyan para makalis ka na. Hindi ako makaalis ng bahay. Baka mamaya magnakaw ka pa kapag iniwan kita eh. Hoy! Kapal ng mukha nito, hindi ako magnanakaw, no? Oo na, sige na, sabi mo yan eh. Laking hiya ko nang unti-unting bumalik sa isip ko ang mga ginawa ko kagabi. Malabo man, pero naaalala kong sinukahan ko si Marco, sinumbatan, iniyakan, at tinulungan niya pa rin ako. Pero may isa pang alaala na bumalik, pagaspas ng pakpak. May nilalang na sumugod sa aso. Katawan nito ay parang tao, pero may pakpak. Sigurado ako na hindi tao yon. Kaya paanong naging si Marco ang nagligtas sa akin? Mabuti naman nakabihis ka na. Ito, kumain ka na dito. Nako, hindi na. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na sa abala. Nang abala ka na lang din naman sa akin, gawan mo na ako ng pabor. Napakarami nitong niluto kong almusal. Hindi pala dito dadaan si Emil kaya ikaw na lang kumain yan, sayang naman. Sige na nga. Ang sabi sa akin ni Emil, hindi mo na raw ako pipiliting ibenta ang palaisdahan, tama ba? Nakarating na pala sa'yo. Oo, hindi na nga. Narinig ko kasi yung malalim na dahilan mo eh. Hindi kaya ng konsensya ko na pilitin kang ipagbili yung lupaing pamana sa'yo ng pamilya mo na wala na ngayon. Sabi ni Emil, ipapakasal ka sa lalaking hindi mo gusto. Ganun na nga. Wala eh. Kung ganun talaga yung kapalaran ko di... Ano yun, papayag ka na lang ng ganun lang? Ha? Ang ibig ko sabihin, papayag ka na lang ba na ang tatay mong masusunod sa buhay mo? Kasi kahit siyang nagbigay ng buhay at nagpalaki sa'yo, wala siyang karapatang diktahan kung ano yung tunay na mangyayari sa'yo o dapat na sundin mo sa puso mo. Obligasyon ka niya bilang anak. Pero hindi mo naman kailangan suklian yon ng kagaya nun. Hindi mo naman ginustong mabuhay sa mundo Kaya hindi ka dapat dinidiktahan. Ganun ba yun? Oo. Ako ba? Anak ka niya at kung talagang mahal ka niya, hayaan ka niya maging masaya. Sa bagay. Uy, salamat Alam mo, dahil sa mga sinabi mo, para ako nabuhusan ng malamig na tubig, naliwanagan ako. Kumain ka na lang dyan, sige na. Para makauwi ka na rin. Harapin mo yung tatay mo at sabihin mo sa kanya kung ano talagang gusto mong gawin. Kinain ko ang niluto ni Marco. Pritong itlog, tuyo, at sinangag. Hindi man maayos ang pagkakaluto, tiniis ko na lang. Ayokong mapahiya siya kung sasabihin kong hindi masarap. Pagdating ko sa resort, agad akong nag-impake. Paalis na sana ako, pero natigilan ako nang biglang may kumatok sa pinto.
Lola Maring? Ano pong ginagawa niyo rito? Ay, kung ano man ang binabalak mo, Iha, wag mo nang ituloy. Mas mabuting sundin mo na lamang ang tatay mo. Po? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Saan ka ba nang galing kagabi? Hindi ka raw umuwi rito Lola, hindi na po kailangan malaman kung ano yung ginawa ko kagabi. Baka mamaya sumbong niyo pa ako kay Papa talaga isusumbong kita kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo. Saan ka ba nang galing ha? At saan ka ba pupunta ngayon? Kayo naman galing po ako sa bar kagabi. Ayun, nagpakalasing. Nakitulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Ngayon po, uwi na po sana ako sa amin dahil wala na namang pag-asa na mabili ko yung palaisdaan na yun okay na po ba yung sagot ko? Teka, kaninong kaibigan ka naman nakitulog? Naku naman Lola. Ang dami niyo naman pong tanong. Uwi na po ako ha. Bahala na po kayo kung anong gusto niyo isipin. Lola Maring. Ano ba? Nasasaktan po ako. Bitawan niyo ba yung braso ko? Gwapo man siya sa paningin mo, Iha. Hindi siya tunay na tao. Huwag na huwag kang magtitiwala doon sa lalaking yan, Iha. Papatayin ka rin niya. Tulad ng ginawa niya sa iba. Imbis na patulan pa si Lola Maring, minabuti kong umalis na lang. Hindi ko pinakinggan ang mga pagtawag niya sa pangalan ko. Basta dire-diretso lang akong lumakad hanggang sa makalabas ng resort. Pero taliwas sa sinabi ko kay Aling Maring, hindi ako umuwi sa bahay namin. Dumiretso ako sa palaisdaan ni Marco. At dahil kilala na ako ng tagabantay, pinapasok na lang niya ako kahit hindi pa siya nagpapaalam sa amo niya. Boss, nandiyan na naman yung makulit na babae. May dala pang malaking bag Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba uwi ka na? Kasi hindi pala ako pwedeng umuwi Ano? Anong ibig mo sabihin? Kilala ko kasi yung papa ko. Malambot ang puso niya pagdating sa akin. Pero kapag napuno na siya, hindi talaga magbabago yung desisyon niya, no? Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Anong binabalak mo? Nakakahiyaman pero gusto ko sanang dito muna tumira saka magtrabaho. Tingnan mo naman, napakalaki naman ng palaisdaan mo, di ba? Tapos iisa lang yung trabahador mo. Kawawa naman. Sigurado kong overwork na siya saka underpaid pa. Hindi ka ba naaawa? Uy, anong sinasabi mo dyan? Hindi ako tumatanggap ng babaeng trabahador, no? Hindi mo kaya manghuli ng isda at magbuhat ng banyera. Gawin mo na lang akong tagaluto nyo. Napansin ko kasi kanina na pasensya na ha. Hindi kasarapan yung luto mo Alam mo, mas maganda sana kung may tagaluto kayo para kahit papano, yung pagod nyo, di ba? Naiibsan ng masasarap na pagkain. Teka, anong sabi mo? Hindi ako masarap magluto? Boss, totoo naman po yung sinasabi niya Hindi po talaga masarap Kita mo Huwag na? ka kumain. Problema ba yun? At ikaw naman babae, umalis ka na rito dahil hindi ako tumatanggap ng spoiled brat na kagaya mo. Uy, Marco! Sir, sige sir. Sir, natatawag ko sa'yo, Sir Marco. Maawa ka naman sa akin, Ayoko po talaga magpakasal sa lalaking bakulaw na yun. Tas hindi ko pa mahal, ang pangit pa. Ayos lang sana kung hindi ko siya mahal Basta mabait naman, di ba? Saka may respeto sa akin, pero hindi Bukod sa mukha na nga siyang bakulaw, manyak pa, saka walang respeto. Maawa ka naman sa akin. Ayoko talaga magpakasal dun. Sir Marco, hahayaan niyo lang ba yung kaawa-awang magandang babaeng tulad ko na mapunta sa masamang lalaki mukhang bakulaw na yun? Nako, boss. Oo nga. Nakakaawa naman kung mapupunta siya sa kamay ng maling lalaki. Diba? Miss, baka gusto mong doon na lang sa bahay ko tumira. Nandun naman yung kapatid ko saka asawa niya. Nandun din yung lola ko. Alam mo, kahit mahirap lang kami, handa naman akong kupkupin ka. Talaga? Hindi ba natatakot na sapakin ka ng ate mo, Emil? Ano na lang sasabihin yan kapag ka nagdala ka ng babae sa bahay ninyo? Baka isipin yan, girlfriend mo pa. Ay, naku. Hindi pwede. Emil yung pangalan mo, di ba? Oo. Maraming salamat sa alok na mapatira ako sa bahay niyo, Pero, pasensya na, Ayoko naman mapagkamalang girlfriend mo, no? Teka. Saan ka naman titira kung lalayasan mo yung papa mo? Dito kay Sir Marco. Uy, teka. Uy, hindi ako pumayag
Sige na, sir. Promise. Masarap ako magluto. Promise yan. Nang araw na yon, ilang beses akong pinagtabuyan ni Marco. Pero hindi ako nagpaawat. Pumasok ako sa bahay niya, nakialam sa ref at nagluto ng pananghalian. Alam kong kapag natikman niya ang luto ko, hindi niya na ako basta matatanggihan. Kaya naman pagsapit ng tanghali, inihain ko na ang sarsyadong tilapia. Si Emil, tuwang-tuwa sa amoy pa lang. Habang si Marco, ayun, nakabusangot pa rin. Well, heto na. Ang masarap na sarsyadong tilapia. Wow! Naku, mukhang masarap naman talaga to. Teka, akala ko ba hindi mo alam yung pangalan nitong tilapia? Tinawag mo pang ang cute eh. Nung umpisa. Pero kasi diba, ang cute naman talaga ng tilapia. Sino nagsabi sa'yo na mangialam ka ng kusina ako? Ito naman. Hindi naman sa nakikialam. Gusto ko lang talaga kayong ipagluto ng masarap na pagkain. Para naman ganahan kang kunin ako bilang kusinera nyo. Kaya lang, hindi naman kumakain si boss nito eh. Ay, ganun? Bakit naman hindi? Allergic ba siya sa isda? Pero parang hindi naman ah. Hindi sa isda, sa bawang at sa... Kakain ako niyan. Oh, yun naman pala eh. Ikaw talaga, Emil ha. Balak mo pang solohin yung sarsyadong isdang luto ko eh. O sige na, kumain na kayo para naman magkaroon kayo ng lakas mamaya. Boss, sigurado ka? Baka mamaya may mangyari sa'yo. Kumakain ako niyan. Akong bahala. Nagtaka ako kung bakit bawal kay Marco ang sarsyadong tilapia, sabi ni Emil. Pero nang kumain naman siya ng maayos, hinayaan ko na. Pagkatapos ng tanghalian, tumulong na sila sa pagpapakain ng isda. Kahit ayaw ni Marco na tumira ako sa bahay niya o magtrabaho sa palaisdaan, ginawa ko pa rin. Nagwalis ako, naglinis ng kulungan at minsan nagpapakain ng isda. Masaya pala, kahit walang pera, basta may pagkain araw-araw at kasama si Marco. Unti-unti, hindi ko namamalayan, nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Beatrice, hindi ka ba hinahanap sa inyo? Isang buwan ka nang nandito sa amin eh. Hindi ko alam. Ano hindi mo alam? Pinatay ko kasi yung cellphone ko eh. Kaya hindi ako nakakatanggap ng message or tawag mula sa kaibigan ko sa Maynila. Pati na rin kay Papa. At saka sa sobrang busy nun, baka hindi rin naman napansin nun na nawawala ako. No? Anong hindi mapapansin eh? Sabi mo nga isang bahay lang kayo. Isang bahay nga, pero halos hindi naman kami nagkikita nun. Hindi nga nagbabatian eh. Parang ganun din yun. Grabe naman. Nakakalungkot naman pala yung bahay ng mga mayayaman ano. Hindi ko masasabing malungkot kasi nung buhay pa yung mama ko, maayos naman yung relasyon namin ni Papa bilang mag-ama eh. Masaya naman kami dati. Saka para kaming normal na pamilya dati. Pero simula kasi nung namatay si Mama, doon na nagbago yung lahat. Naging malimig na yung pakikitungo sa akin ni Papa. Binuhos na lang niya lahat ng atensyon at oras niya sa trabaho, sa negosyo. Baka naman namimiss lang ng papa mo yung mama mo. Hindi ko rin alam eh. Basta, mabait naman yung papa ko. Sadyang inabuso ko lang yung kabaitan niya. Kasi nga, spoiled brat ka. Okay, pwede mong sabihin ganun. Tapos na ako kumain. Teka, saan ka pupunta? Diyan ka lang. Sige na, tapusin niyo muna yung mga kinakain ninyo. Magdi-deliver lang tayo ng mga isda sa palengke mamaya. Sige boss. Alam mo, napapansin ko lang ha. Umaalis si Marco tuwing pagkatapos natin kumain. Parang sa itsura niya, hindi siya nasasarapan sa niluto ko eh. Hindi pa talaga masarap? Ano ka ba? Masarap naman yung luto mo. Sa totoo lang kahit nga si nanay pati mga kapatid ko. Hindi ganito kasarap magluto eh. Talaga? Bakit kaya ganun yung reaksyon nun? Hayaan mo na. Huwag mo na lang masyadong pansinin yung mga kinikilos ni boss. Teka, kailangan ko palang magbanyo. Bantayan mo muna yung pagkain ha.
Imbis na hintayin si Emil, dumiretso ako sa bahay ni Marco. Tahimik akong pumasok at hinanap siya. May kakaiba talaga akong kutob kung bakit lagi siyang umaalis na parang natataranta pagkatapos kumain. Pagdating ko sa kwarto, wala siya. Pero may napansin akong patak ng dugo sa sahig. Parami ng parami. Sinundan ko yon hanggang banyo. Nanginginig kong binuksan ang pinto at nakita ko si Marco na may hawak na manok, nilalantakan na parang sarap na sarap. Emil! Emil! Si Sir Marco! Beatrice, anong ginagawa mo ito? Hindi ka dapat nandito. Anong ginagawa mo? Bakit ko kumakain ng hilaw na manok? Magpapaliwanag ako. Aswang ka ba, Marco? Ha? Ikaw ba yung aswang na may pakpak? Ikaw yung aswang na sinasabi ni Lola? Yung nagligtas sa akin? Beatrice, halika na. Lumabas ka na dito. Hindi mo dapat makita ng ganyan si Bossing. Alam mo aswang si Marco, ha? Oo, alam ko. Matagal ko nang alam. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyo lang ako magmukhang tanga rito, ha? Beatrice, kasi Ako na magpapaliwanag sa kanya, Emil. Ilabas mo na muna siya dito. Sige, boss. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol sa tunay na pagkatao ni Marco. Noong una pa lang, may hinala na ako sa kanya. Nahihirapan siyang kainin ng mga niluluto kong may bawang at asin. May mga pagkakataon ding lumalabas siya ng bahay kahit hating gabi na. Hindi ko na lang siya pinansin noon dahil sabi ni Emil, posible raw na nagro-ronda lang si Marco sa palaisdaan para masigurong maayos ang mga isda. Kahit minsan ko na rin siyang nakitang may dugo sa kamay at bibig, binaliwala ko yun lahat noon. Binaliwala ko dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Dahil sa kabila ng katigasan ng ulo ko, kinupkop niya pa rin ako. Beatrice. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Baka mamaya, sakmalin mo na lang ako, ha? Kung kakainin kita, edi sana noon pa lang. Nung di mo pa alam na aswang ako. Hindi kita kakainin. Hindi ako kumakain ng tao. Pero, bakit hindi mo kasi kaagad sinabi sa akin na aswang ka pala? Kung hindi mo naman pala ako kakainin, bakit hinayaan mo pa akong tumira dito na kasama ka? Sino ba nagpumilit sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Ilang beses na kitang pinagtabo yan. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Oo nga, pero kung sinabi mo sa akin na aswang ka, edi sana hindi ko pinagpilitang tumuloy dito, no? Kung sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba? Baka nga mamaya pagtawanan mo pa ako eh. Ano bang gagawin ko nito? E di umalis ka na kung natatakot ka sa akin. Ano? Pero, saan naman ako titira kasi nito? Uwi ka sa inyo at kausapin mo ang tatay mo. Hindi ka pwedeng habang buhay na magtatago ka dito. Lalo na ngayon. Takot ka na sa akin. Hindi mo man lang ba ako pipigilan? Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman mong takot sa akin. Kung ganun, sige, aalis na lang ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit natatakot na ako kay Marco at sa tunay niyang pagkatao, umaasa pa rin akong baka hindi totoo. Baka hindi siya nananakit ng tao. Baka mapanghusga lang talaga ako. O dahil ba, nahuhulog na ang loob ko sa kanya? Kahit alam kong delikado siya, pinilit kong isiping iba siya sa ibang aswang. Nag-impake ako at umuwi ng Maynila. Pagdating ko ron, tama ako. Ni hindi man lang napansin ni Papa na pinatay ko ang cellphone ko at matagal akong nawala sa bahay. Oh, Beatrice, nandito ko na pala. Ay, kamusta? May maganda ka na ba balita? Kahit ano pong sabihin at gawin ko, hindi po talaga pumayag yung may-ari ng palaisdaan eh. O, edi sige kung gano'n. Ang usapan ay usapan. Magpapakasal ka kay James. Hindi, Papa. Hindi po ako magpapakasal sa kanya. Hindi ikaw magdidesisyon dito, Beatrice. Ako po. Dahil buhay ko to, Papa. Hindi dapat kayo yung nangingialam sa mga desisyon ko sa buhay ko, no? Ano ka mo? At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Kung wala ako, wala ka sa mundong ito. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang gumasos para maging ganyan ka.
At ngayon sasabihin mo sa akin na hindi dapat ako magdesisyon para sa'yo? Eh, yun na nga po, pe. Anak niyo po ako. Hindi ko naman ginustong ilawala ko sa mundong to. Kaya obligasyon niyo po ako. Ngayon 24 anyos na ako. Nasa legal na edad na ako para makapagdesisyon sa sarili kong buhay. At hindi kasama si James doon, no? Hindi ko po siya gusto. Kaya tanggapin niyo na lang po yun, pa. Talagang bastos ka na bata ka. Kailan ka pa naging ganyan katabil magsalita sa akin? Ano nangyari sa'yo sa sitio Katapa? At naging matapa ka na rin ng ganyan sa akin. Sa loob ng isang buwan pa, hindi niyo man lang ako kinumusta. Hindi niyo man lang inalam kung buhay pa ba ako sa islang yun o ano. Grabe ka pa. Alam niyo, simula na nawala si Mama, hindi na kita kilala eh. Hindi na ikaw yung papa na mahal ko noon. Tama na yan, Beatrice. Kung ako sa'yo, sundin mo na lang ang desisyon ko sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko nilungon si Papa kahit ilang beses niyang tinatawag ang pangalan ko. Sa unang pagkakataon, pinakita kong kaya kong manindigan. Hindi na ako bata para diktahan niya. Buong araw niya akong kinausap para sa ikabubuti ko raw ang lahat at hindi niya ako ipapahamak. Pero matapos ang ilang araw sa bahay, napagtanto ko kailangan kong sundin ang puso ko. Kaya kahit gabi na, tumakas ako pabalik ng sitio Katapang. May dalang bawang, asin at kutsilyo. Pero alam kong hindi yon magagamit kay Marco. Anong ginagawa mo rito? Ang gabing-gabi na. Marco, hindi ako pinapakinggan ni Papa. Beatrice. Para bang otomatikong gumalaw ang katawan ko. Niyakap ko si Marco sa sobrang bigat ng dinadala ko. Napakahigpit na yakap, puno ng pananabik na makaramdam ng presensya ng isang tao. Isang presensyang magsasabi sa akin na magiging maayos din ang lahat kahit napakahirap. Ramdam kong itutulak niya na sana ako palayo pero pinigilan ko siya. Mas hinigpitan ko pa ang yakap ko at unti-unti napaluha ako sa dibdib niya. Umiyak lamang ako ng umiyak. Tahimik kong inilabas sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko hanggang sa tuluyang maubos ang mga luha ko. Umiinom ka ba ng tsaa? Kung hindi, inumin mo pa rin to para kahit papano kumalma ang isip mo. Maraming salamat Kung ipipilit ng papa mo na magpakasal ka sa lalaking yun, mas mabuti dito ka na lang. Pero Kung nag-aalangan ka na baka saktan kita dahil sa isa akong aswang, pwede kitang ipakiusap kay Emil. Doon ka na muna pansamantala. ayoko. Dito na lang ako sa tabi mo. Oh, akala ko ba natatakot ka sa akin? Eh, bakit naman ako matatakot sa isang aswang na ilang beses na akong tinulungan, di ba? Beatrice. Alam kong mabilis ang lahat, Marco. Alam kong parang hindi ka panipaniwala pero may tiwala ako sa'yo. At isa pa, nakakahiyamang sabihin pero gusto na kita. Anong ibig mo sabihin? Kahit na aswang ako? Oo, kahit na aswang ka pa. Napatitig ako sa mga mata ni Marco. Nangungulila. Umaasang totoo ang sinasabi ko. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hanggang bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako at bagya siyang itinulak. Pero nang makita ko ang pananabik niya, ako na ang humalik pabalik. Wala na akong pakialam kung anong klaseng nilalang siya. Basta ang alam ko, gusto ko siya. Gustong gusto. Nang gabing yon, may nangyari sa amin. At hindi ko yon pinagsisihan. Boss! Nandito na po ako. Oh, Beatrice? Ano ginagawa mo rito? Bakit suot mo yung damit ni boss? Boss! Bakit nakubad ka? Ano nangyayari dito? Emil, sige na, lumabas ka na muna. Magbibihis lang muna kami ni Beatrice. Pero... Ay, sige na nga, lalabas na ako. Diyos ko,
Malalaki naman na kayong dalawa dyan, alam nyo na yan. Kaya naman, ganun ba talaga yun si Emil? Bigla-bigla na lang pumapasok dito sa kwarto mo. Buti na lang talaga, nakapagdamit na ako. Oo. Hindi rin kasi ako sanay mag-lock ng pinto dahil sanay nga kami walang tinatago sa isa't isa. Pero hayaan mo, simula ngayon, naglalak na ako ng pinto. Ano? Para namang palagi na akong dito matutulog sa kwarto mo eh. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun pero kasi... Ayos lang naman sa akin kung ayaw mo. Hindi naman kita pipilitin. Hindi. Siyempre gusto ko, no? Gustong-gusto kaya kitang makatabi. Halika na, tara na. Magbihis na tayo. Baka mamaya magalit pa si Emil. Teka, bakit naman siya magagalit? Dahil nahuli tayo ng gising. Baka hindi mo napansin, 9:00 na. Hala, oo nga no. Simula ng gabing yon, kahit hindi namin sabihin, alam kong kami na ni Marco. Magkasama na kami sa iisang kwarto. Hindi nauubos ang lambingan kahit nandyan pa si Emil. At unti-unti, nanghangarap na ako ng buhay kasama siya. Kontento na ako sa palaisdaan. Ang maging asawa niya, bumuo ng pamilya kahit aswang pa siya. Isa siyang burang, malakas na uri ng wakwak. Maayos na sana ang lahat pero isang araw sa palengke, nakasalubong ko si Lola Maring. Beatrice! Abay, ang tagal kang hinaharap ng papa mo ah. Nandito ka lang pala sa sitio Katapang. Lola? Naku, huwag niyo po sasabihin kay Papa na nandito ako Pakiusap naman po. Ay, ano bang sinasabi mo ha? Hindi pwedeng hindi ko sasabihin. Dahil ngayon, alam ko nang sumama ka pala sa isang aswang. Hindi po aswang si Marco Hanggang ngayon ba naman naniniwala pa rin kayo sa mga ganyang aswang-aswang na yan? Ay, nako. Totoo naman ang aswang, Beatrice. Aba, kung hindi mo pa alam at hindi pa niya ipinapakita ang totoong pagkatao niya, ay nako'y magdasal-dasal ka na. Dahil sa oras na ipakita niya ang tunay ng anyo, nako, tiyak ako na ikaw na ang unang bibiktimahin. Bahala na nga po kayo sa kung anong gusto niyong isipin. Basta ito lang po yung masasabi ko. Mabait pong tao si Marco. Hindi siya tulad na iniisip niyo. Hindi po siya katulad ni Papa na hahayaan ako mapahamak, no? Pinoprotektahan ako ni Marco, Lola Maring. Ay nako, basta, isusumbong kita sa tatay mo, Beatrice. E di sumbong niyo po. Wala na akong pakialam kahit parang nawalan na ako ng respeto kay Lola Maring. Hindi ko kasi gusto ang pananalita niya. Nakakainis dahil hindi ko na nga iniisip kung ano ang magiging tingin ni Papa sa relasyon namin ni Marco. Tapos heto siya, bigla niya na lang ipapaalala. Matagal ko nang pinaghandaan ang posibilidad na malaman ni Papa kung nasaan ako. At alam ko na rin ang gagawin ko kapag nangyari yon. Hindi ko isusuko si Marco kahit ano pa ang mangyari. Marco, uy, gumising ka. May naririnig akong kakaiba. Naririnig mo ba yun? Dito ko lang sa loob ng kwarto. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari ha. Pero bakit? Basta magtiwala ka lang sa akin. Kalmado lang ako kaya kailangan mo rin kumalma, ha? Sige. Humalik pa sa akin si Marco bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pagkasara niya ng pinto, agad akong nagtalokbong ng kumot. Hindi ko man nakikita kung ano ang nasa labas ng bahay, alam kong mga aswang iyon. Maya-maya pa, narinig kong nagsasalita si Marco sa labas. Sinisigawan niya ang mga aswang. Pinapaalis niya ang mga ito. Pero sa halip na umalis, narinig kong lumalakas pa ang pag-atungal nila. Galit na galit sila. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi nila. Ramdam ko ang bigat ng pahiwatig sa tono ng pananalita ni Marco. Ang kasalanan ng ama niya, hindi niya kasalanan. Kaya umalis na kayo! Hindi ko hayaang saktan niyo siya! Nang marinig ko si Marco, nagkalakas loob akong sumilip sa bintana. Doon ko nakita ang napakaraming aswang na wangis aso. Sinunggaban siya ng isa. Pero walang kahirap-hirap na itong itinulak palayo. Kahit mas malakas si Marco, sabay-sabay pa rin silang sumugod. Kinagat siya sa braso at hita.
sinugatan ng mahahabang kuko. Hindi ko na kayang manood lamang, kaya tumakbo ako sa kusina, kumuha ng bawang, asin at sundang, saka nagmadaling lumabas. Ako ba hinahanap niyo, ha? Pwes, ako ang kalabanin niyo! Beatrice! Anong ginagawa mo dito? Sabi ko sa'yo, manatili ka lang sa loob ng kwarto. Hindi ko hahayaang mag-isa ka lang lumaban dito. Tutulungan kita, Marco. Sa isang iglap, nagsugura ng iba pang mga aswang sa direksyon ko. Aaminin ko, natakot talaga ako. Ito ang unang pagkakataong makikipaglaban ako sa mga aswang. Kahit nga sa tao, hindi ako nakikipag-away. Kaya nataranta talaga ako. Hinawakan ko na mahigpit ang sundang. At nang may aswang na lumapit sa akin, iwinasiwas ko iyon. Agad itong tumusok sa tiyan niya. Nanginig ang buong katawan ko. Lalo na nang bigla siyang naging abo at tinangay ng hangin. Anong nangyari? Paano nangyari yun, Marco? Beatrice, makinig ka sa akin. Sa likod mo, may papasugod sa'yo. Taktan mo! Pagkarinig ko sa sinabi ni Marco, agad akong tumalima at humarap sa aswang. Patalon ito papunta sa direksyon ko. Kaya iniangat ko ang sundang at pinatama sa leeg nito. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakipaglaban sa mga aswang. Basta ang alam ko lang, kailangan kong lumaban para matapos na ang gabing ito. Pero nang akala kong matatapos na ang lahat, isang aswang ang bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Ni hindi ko siya napansin, kaya hindi na ako nakabuelo. Kaagad niya akong nakagat sa balikat. Bumaon ng mga ngipin niya sa braso ko. Dumugo iyon at nag-iwan ng napakalaking sugat. Ay, aray! Marco, sobrang sakit na! Aray! Bitawan mo siya! Beatrice, ayos ka lang ba? Beatrice, ang daming dugo! Teka, anong nangyayari sa'yo, Marco? Bakit namumula yung mga mata mo? Saka, bakit lumalabas yung pangil mo? Lumabas ka. Lumayo ka na. Lumayo ka na sa akin. Lumayo ka na sa akin, Beatrice! Ano? Pero bakit? Lumayo ka na! Pumunta ka kay Emir. Dalian mo! Bago pa ako mawala ng kontrol sa sarili ko! Pero Marco! Beatrice! Layuan mo na siya habang hindi pa siya nagbabago na anyo! Papa? Anong ginagawa niyo rito pa? Huwag ka na magtanong. Kailangan mo na umalis dito. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Pero, hindi ko po pwedeng iwanan si Marco dito. Di ka pa umalis, mamamatay ka sa mga kamay niya. Tama ang papa mo, Beatrice. Umalis ka na. Pero Marco, hindi kita kayang iwanan. Aswang siya, Hindi ganitong Beatrice. sitwasyon. Makinig ka! Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo kapag naging halimaw siya. Kaya huwag ka na matigas ang ulo! Beatrice, sige na. Umalis ka na! Wala na akong nagawa kundi humagulgol na lamang nang si Marco mismo ang nagtaboy sa akin. Dalawang lalaki ang kumuha sa akin para ilayo ako sa kanya, habang siya naman ay unti-unti nang nagbabago ng anyo. Nang tuluyan niyang ibuka ang kanyang mga pakpak, kaagad siyang tinutukan ng baril. Mas lalo akong napaiyak. Mas lalo akong nagurementado at nagpumiglas para lang mapigilan sila sa kung ano ang binabalak nilang gawin kay Marco. Papa, pakiusap naman po. Huwag niyo pong sasaktan, huwag niyo pa papatayin si Marco. Kailangan mamatay na aswang na yan. Marami nang napeperwisyo ang burang na yan. Ano po bang sinasabi mo? Makinig ka na lang sa akin! Ako ang papa mo, kaya ako ang dapat mong pagkatiwalaan at paniwalaan. Barilin niyo na yan! Hindi siya pwede mawala! Hindi! Papa, hindi, wag! Susundin ko na po lahat ng gusto niyo. Sige, papakasalan ko ng bakulaw na James sa'yo. Huwag niyo na po patayin si Marco, Papa. Pakiusap po. Hindi pwede ang sinasabi mo. Sige na! Patayin niyo na ang aswang na yan! Wag! Biglang lumipad si Marco. Kahit iyak ako ng iyak at nagmamakaawang wag nilang ituloy ang pagpatay sa kanya, wala silang pakialam. Ni hindi nakikinig sa akin si Papa. Maya-maya pa, bigla na lang akong napaluhod sa sahig nang makaramdam ako ng matinding sakit sa braso. Kumikirot ang pagkakakagat sa akin. At nang tingnan ko yon, nakita kong unti-unti nang nangingitim ang braso ko. Beatrice, anak ko!
Tulungan niyo ako, bitbitan ang anak ko! Hayaan niyo na muna ang aswang na yan. Kailangan natin siya madala kay Lola Maring. Pakiusap. Huwag niyo po sasaktan si Marco. Tris, huwag ka na muna magsasalita. Huwag mo na muna intindihin ang aswang na yon. Mahal ko po siya, Papa. Yun na ang huling nasabi ko bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nang magising ako, hindi ko kaagad na imulat ang mga mata ko dahil sa sobrang sakit. Kaya naman, narinig ko ang pag-uusap ni Papa at Lola Maring. Ay, naalis ko na ho yung kamandag ng aswang sa katawan ng anak ninyo, Don Rigor, ha? Huwag na po kayong mag-alala. Ligtas na ho siya. Maraming salamat ho, Lola Maring. Maasahan ko po talaga kayo pagdating sa mga ganitong bagay. Walang anuman ho, sino pa naman ho ba ang magtutulungan sa ganitong sitwasyon, hindi ba? Tayo-tayo lang din naman. Dapat talagang sugpuin na natin ang mga aswang na yon. Tama yung ginagawa ninyo. Napatayin ang mga aswang at bilhin ang mga lupain nila para tuluyan ng maubos ang lahi ng mga kampo ng demonyo na yan. Nag-aalala nga po ako kay Beatrice Nagkakagusto na ron sa aswang na yon. Kung alam ko lang sana na magiging ganito ang sitwasyon, hindi ko na sana siya pinadala rito. Ay nako umpisa pa lamang nang dumating dito yung anak ninyo, Don Rigor. Binilaan ko na talaga na aswang ang may-ari ng palaisdaan. Pero anong ginawa nyo? Hinayaan nyo lamang hanggang umabot sa ganito. Kaya lang, ano pa nga bang magagawa natin, hindi ba? Nangyari na ho pero ano na ang gagawin nyo niyan kay Marco? Tumakas na siya. Pagmamayari ng pamilya nila ang lupain yun, kaya paniguradong babalik at babalik siya. Pinabantayan ko na sa mga tauhan ko ang buong palaisdaan. Sinabihan ko sila na kapag bumalik si Marco, papatayin nila kagad. Kaso paano? Hindi pa magiging sa iyo ang lupang yon dahil nga hindi pa niya ibinibenta sa iyo. Kapag namatay si Marco, magiging madali na lang ang lahat. Basta sa ngayon, pakibantayan na lang muna ang anak ko. Hindi ako pwedeng umalis dito hanggat hindi na mamatay ang lintik na aswang na yon. Ngayon, alam ko na kung bakit galit ang mga aswang kay Papa. Inaalisan niya sila ng tirahan. Mukhang may matindi rin siyang galit sa kauri ni Marco. Pero hindi ko pa alam kung bakit. Paglabas ni na Papa at Lola Maring, naghanap agad ako ng paraan para tumakas. Mataas ang bintana. Pero kaya. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga damit, itinali sa kama at bumaba. Pagkatakas ko, lakad takbo akong pumunta kina Emil para balaan si Marco. Beatrice, ano ginagawa mo rito? At saka parang namumutla ka. Ano yung beda sa braso mo? Huwag mong sabihin may masamang nangyari sa'yo. Tulungan mo ko, Emil. Si Papa, meron siyang balak na patayin si Marco. Ano? Teka, nasa si boss? Nakatakas siya kagabi, pero hindi ko alam kung saan siya napunti. Sigurado ako mahihirapan siya maghanap ng matataguan nito at posible rin bumalik siya sa bahay niya. Kaya ako tumakas para hanapin siya sa kabalaan. Emil, parang awa mo na. Tulungan natin si Marco, ha? Hindi siya pwedeng mamatay. Teka, kagabi ba naganyong burang siya? Oo. Bakit? Alam ko na kung saan siya pwedeng magpunta. Tara na, para maabutan pa natin siya ron. Baka mamaya may isipan niya mang bumalik sa bahay niya Sige, tara na. Tara! Nagmadali kaming tumungo sa lugar na sinabi ni Emil. Liblib na parte iyon ng gubat. Kaya mahaba-haba rin ang nilakad namin. Tanghali na nang makarating kami ron. Isa yung maliit na kubo na may maliit na parang hardin sa labas. At ang mga nakatanim doon ay puro halamang gamot. Nasaan na ba tayo, Emil? Nandito tayo sa bahay ni Lolo Si. Kaibigan siya ng lolo ni Boss Marco. Isa siyang albularyo na matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya nila. Kung ganon, pwede palang maging magkaibigan ng albularyo at mga aswang? Oo naman.
Lalo na kung kagaya ni Boss Marco na mababait at nakakatulong sa mga tao. Hindi mo lang alam kung gaano kabait ang pamilya nila. Nakatulong sila sa amin. Yung lupa at bahay na tinitira namin, silang may-ari nun. At saka, mayaman si Boss Marco. Pero imbis na suluhin ng pera, tumutulong pa siya sa mga mahirap. Hindi talaga ako nagkamali ng pinagkatiwalaan si Marco. Tara na, tingnan na natin kung nandyan nga siya sa loob. Sige, tara na. Agad kaming kumatok sa pinto ng kubo. Maya-maya lang, bumukas ito at bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Nang makita niya si Emil, agad niya kaming pinapasok. Mabuti naman at dumating na kayo. Talagang kailangan na kailangan kayo ni Marco. Bakit po, Lolo Jose? Ano pong nangyari sa kanya? Naghihina na siya dahil sa kamandag ng mga aswang na nakalaban niya kagabi. Pero di ba po, magkapareho lang naman sila ng kamandag? At saka, mas malakas si Marco kaysa sa kanila. Paano nangyaring tinalo na kamandag ng mga aswang na yun yung kamandag ni Marco? May kung sino mang siraulo ang nag-alay ng hayop sa mga aswang na asbok. Isang hayop na may nakaing halaman na nagpapabaliw sa mga aswang. Nawawala sila sa sarili at kapag nawala na ang epekto ng halaman, unti-unti naman sila manghihina. Pero itong panghihina ni Marco, hindi lamang basta-basta magagamot. Kung ganon, ano po kayong makakagamot sa kanya? Dugo na tao. Ha? Sapat na ang dugo ninyong dalawa ni Emil para maibsan ang panghihina niya. Hindi pwedeng ang dugo ko dahil albularyo ako. Ikamamatay niya yon kapag uminom siya. Kung ganon po, simulan na po natin. Kung kailangan niya po yung dugo ko, handa po akong ibigay yun. Halika na kayo. Pumasok kayo sa loob ng bahay ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang buksan ni Lolo Jose ang pinto ng kwarto kung nasaan si Marco. Pakiramdam ko, kumirot ang puso ko nang makita ko siyang nanghihina, namumutla at nakaratay sa ibabaw ng papag. Agad na lumapit si Emil kay Marco. Pagkatapos, niyakap niya ito ng napakahigpit. Boss! Boss! Hindi ka pwedeng mamatay. Ibibigay ko lahat ng kalahati ng dugo ko, mabuhay ka lang. Talaga? Baka naman mamatay ka niyan. Marco! Marco, gising ka na! Beatrice, anong ginagawa mo rito? Tumakas ako sa kahinanap kita. Hindi ka dapat nandito, Beatrice. Delikado para sa'yo. Hindi, Marco. Mas delikado sa akin ang papa ko. Alam ko na yung plano niya. Balak ka niyang patayin, Marco. Balak niyang patayin ang lahat ng aswang na nasa sitio Katapang. Alam ko, Beatrice. Ano? Teka, paano mo nalaman? Ang mabuti pa ay gamutin na muna natin si Marco. Saka na kayo magkwentuhan. Tara na. Kumuha si Lolo Jose ng kutsilyo at baso. Ang una niyang kinuhanan ng dugo ay si Emil. Hiniwa niya ang palad ni Emil. Pagkatapos ay pinatulo ang dugo sa baso. Nang makakuha na si Lolo Jose ng sapat na dugo, sa akin naman siya bumaling at kinuhaan ako ng dugo. Isa't kalahating baso rin ang nakuhan dugo ni Lolo Jose mula sa aming dalawa. Hindi rin kasi ako pwedeng magbigay ng masyadong maraming dugo dahil nawalan na ako ng dugo mula sa kagat ng aswang. Namahinga kami sa kubo ni Lolo Jose dahil pare-pareho kaming nanghihina. Bandang hapon, nang gisingin ako ni Marco, nagulat pa nga ako dahil nakatayo na siya at para bang walang nangyari sa kanya. Marco, magaling ka na? Oo, salamat sa inyo ni Emil. Gumaling ako kagad. Ay, kung hindi pa ako tumakas, baka hindi ka pa gumaling. Sigurado ako hinahanap ka na ng papa mo. Wala na akong pakialam kung hanapin niya man ako o hindi. Hindi na siya yung papa ko na nakilala ko noon. Hindi niya na ako kayang pakinggan. Palagi na lang sarili niya iniisip niya. Beatrice, makinig ka sa akin. Ramdam kong totoo ang pagmamahal ng papa mo sa'yo. Gusto lang niya mapabuti ka. Kaya ginagawa niya ang lahat ng to. Hindi mo naiintindihan, Marco eh. Ayaw niya akong paniwalaan. Ayaw niyang maniwala na mabuti kang aswang. E paano siya maniniwala kung ang mismong pumatay sa asawa niya ay isang aswang? Ano? Anong ibig mo sabihin? Beatrice, makinig ka mabuti sa akin. Naalala mo ba kung paano namatay ang mama mo?
Bata pa kasi ako nun eh. Basta ang pagkakaalala ko lang, nagbakasyon kami nun. Sa bago pinatay yung resort ni Papa. Tapos ayun, bigla na lang nawala si Mama. Dito sa sityo yon. Ha? Dito kayo nagbakasyon. At dito rin namatay ang mama mo. Ano? Nahanap ng papa mo ang mama mo sa tabing dagat, kung saan kita mismo niligtas. Ang di alam ng papa mo, kumante ang mga aswang. Pero, bakit naman sila gumaganti? Dahil yung mismong lupa na kinatitirikan ng resort ninyo, sa mga aswang na asbo yun. Ano? Pero, paano napunta kay Papa yung lupang yun? Ibinenta ng gobyerno. Wala kasing maayos na titulo ang lupa ng mga asbo dahil hindi tulad ng pamilya ko, wala silang maayos na buhay. Ang lahat ng ito, isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang. Kaya Beatrice, gusto ko sanang harapin natin to na magkasama. Teka, anong ibig mong sabihin? Haharap ako sa papa mo at hihingin ko ng maayos ang kamay mo. Marco, ano ka ba? Hindi mo kilala si Papa. Baka bigla kang patayin nun. Hindi niya ako papatayin ng ganun lang. Alam niyang masasaktan ka kapag ginawa mo yun. Munti ka na nga niyang patayin kagabi, di ba? Magtiwala ka lang sa akin, Beatrice. Bukas na bukas, pupuntahan natin ang papa mo at ako mismo ang magpapaalam sa kanya. Nagpagaling kami sa bahay ni Lolo Jose. Doon na rin kami nagpaumaga. Maaga pa lang, gising na kami. At naghanda na sa posibilidad na baka hindi sumang-ayon si Papa sa aming dalawa. Papalabas na sana ako ng kubo nang marinig ko ang usapan ni na Marco at Lolo Jose na kasalukuyang nasa labas. Marco, iwasan mo kumain na kahit ano. Baka mamaya lansunin ka ulit. Huwag ka po kayong mag-alala, Lolo. Magiging maingat na po ako ngayon. Ganun mo pa talaga kamahal si Beatrice? Opo, Lolo. Ewan ko ba, sa lahat ng babaeng nakatagpo ko, marami namang mas mabait sa kanya pero sa kanya talaga ako nahulog. Matigas lang ang ulo niya. Kahit sawayin mo, gagawin pa rin niya kung anong gusto niya. Pero sigurado yun ang nagustuhan ko sa kanya. Yung kaya niyang ipaglaban ng sarili niya kahit walang tulong ng iba. Huwag tinabahan ka na nga talaga, Marco. Akala ko dito na magtatapos ang lahi mong aswang na burang. Mukhang may kasunod pa. Ano pong ibig niyo sabihin? May nalaman ako kahapon. Noong kinuhaan ko siya ng tuko. Pero sa ngayon, mas mabuting gawin niyo na muna ang plano ninyo. Sana magtagumpay kayo. Hindi ko napigilang kiligin sa lahat ng narinig ko mula kay Marco. Mahal niya nga talaga ako. Kaya mas lalo akong nagtiwala na ipaglalaban niya ang relasyon naming dalawa. Kahit ano pa ang mangyari. Magkahawak kaming pumunta sa resort ni Papa. Sa labas pa lang, nakita ko na kaagad siya. Halata sa mukha niya ang matinding pag-aalala habang may kausap siya sa cellphone. At nang makita niya ako, dali-dali niyang ibinaba ang tawag at ibinaling ang tingin sa mga kamay naming magkahawak. Beatrice, layuan mo ang aswang na yan. Halika rito. Huwag kang magpadala sa kung anumang mga matatamis na pangako niya. Papa, pasensya na po kayo pero Mahal mo lang siya dahil ayaw mo pakasalan si James. Nadadala ka lang ng emosyon mo, anak. Maniwala ka. Halika rito, hindi ko na ipipilit sa'yo si James. Basta lumayo ka lang sa aswang na yan. Papa, totoo po yung nararamdaman ko para kay Marco. Sir, alam ko na malaki ang galit ninyo sa mga aswang tulad ko dahil sa nangyari sa asawa ninyo, sa nanay ni Beatrice. Pero hindi po ako kagaya nila. Hindi ko kailanman sasaktan si Beatrice tulad ng pagpatay ng ginawa ng mga aswang na yon sa asawa ninyo. Pare-pareho lang kayong mga aswang. Pare-pareho lang kayong masasama. Kumakain at tao at mga halimaw. Hindi po ako kumakain ng mga tao. Hindi po ang pamilya ko. Hindi ko na sana sasabihin pang tungkol dito pero pwede po bang mag-usap tayo ng masinsinan? Yun tayo lang po. Marco, hindi pwede. Pagka dalawa lang baka Beatrice, patayin ka ni Papa. Makinig ka, hindi niya ako papatayin. Hindi ganong klase ang papa mo. Hindi sana ako papayag sa gusto ni Marco.
Pero dahil mapilit siya, wala akong nagawa. Ilang minuto silang nag-usap hanggang sa lumabas si Marco, dala ang isang magandang ngiti. Kasunod niya si Papa. Nahalata sa muka ang halo-halong emosyong hindi ko maipaliwanag. Beatrice, anak. Lumapit ka na muna sa akin sandali. Bakit po? Marco, ibabalik mo na ba ako kay Papa? Ha? Hindi. Sige na. Kakausapin ka ng papa mo. Hintayin kita rito ha. Nag-aalangan man, sumama pa rin ako kay Papa. Dahil na rin sa kagustuhan ni Marco. Pagkalapit ko sa kanya, nagulat na lang ako nang bigla niya akong niyakap ng napakahigpit. Yung yakap na ilang taon ko nang hinihintay mula sa kanya. Anak, pasensya ka na kung nawala ako sa tabi mo sa loob ng ilang taon. Masyado kong itinuon ang sarili ko sa pagganti sa mga aswang na pumatay sa mama mo. Hindi na kita nakita. Nakalimutan na kita. At sa mga panahong pilit mong ipinapakita ang sarili mo, naging bulag ako. Iniisip ko na suwail kang anak. Papa. Hindi ko na kayo guguluhin pa ni Marco. Alam ko na magiging masaya ka sa kanya. Mabait siyang aswang. At ako mismo ang saksi sa pagiging mabuti niya. Hindi man siya tao, pero isa lang ang sigurado ako. Pinsan, mas tao pa ang mga aswang kaysa sa tao mismo. Hindi ko alam kung paano nakumbinsi ni Marco si Papa. Ni hindi ko na rin tinanong. Kahit ang totoo, gusto ko rin talagang malaman. Ayoko rin namang ako mismo ang magtanong. Gusto kong si Marco mismo ang kusang magsabi sa akin tungkol sa nangyari ng araw na yon. Habang magkahawak ang kamay namin, malaya kaming naglakad sa dalampasigan sa ilalim ng bilog na buwan. Dinaman namin ang malamig at sariwang hangin. Hindi ka na ba talaga magtatanong, mahal? Ayokong magtanong. Gusto ko kasi ikaw mismo yung magsabi sa akin, no? Mahal kita, Beatrice. Oh, bakit bigla mo namang sinabi yan? Wala lang. Parang ang sarap lang kasing sabihin yan ngayon. Ay, mahal din kita, Marco. Mahal na mahal din kita. At ang magiging anak at pamilya natin. Teka, hoy, hindi pa ako buntis, no? Hindi mo pa kasi alam. At paano hindi ko alam? Hoy, katawang ko to, no? Siyempre. Unang beses mo kaya hindi mo alam kung anong pakiramdam ng mabuntis. Si Lolo Jose, alam niya. Ha? Nararamdaman niya yung 2 pintig na pumipintig sa pulso mo. At saka, naamoy ko rin sa dugo mo. Kaya rin pala ang bilis kong gumaling. Teka, seryoso ka ba dyan, Marco? Buntis talaga ako? Hoy, kung gusto mong makasigurado, di gumawa tayo ulit. Aray. Oo talaga. Ewan ko sa'yo. We were just kids, sharing earbuds on the bus Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, sa huli, naging kami pa rin ni Marco. Nang maipanganak ko na ang panganay namin, nagpakasal kami kaagad. At opo, imbitado si Papa, pati ang mga kamag-anak namin. Nagkasundo rin sila ni Marco. Nalaman kong pumayag si Papa dahil pamilya pala ni Marco ang tumulong sa kanya noon para umangat sa buhay. Hindi ko na po idedetalye ang lahat. Basta ngayon, maayos at masaya po ang pamilya namin. Hanggang dito na lamang po, Miss Jem. Muli, ako po si Beatrice. At ito ang aking kwento. At ayun na nga mga kayanggaw, ang pagtatapos ng storya ni Beatrice at ni Marco. Yes, ang kanilang successful love story. Yes, na bagaman ang daming hadlang, ang daming pumipigil, sa huli sila Isang pa rin. usap lang pala ang kailangan. Pero tama yun, di ba? Pagka, heart-to-heart na di ba? usapan lang Pagka manliligaw ka, dapat
kakausapin mo yung parents. Oo. Lalo na kung hindi boto sa'yo, di ba? Oh, lalo na Kailangan mong kunin yung loob. Sa panahon kasi ngayon, di ba? Sa puso na yung mga Nawawala instant. na yung ganun, no? Direkta, Direct, sila lang ano na, agad, oh. ipapakilala Sa chat-chat lang, pag gano'n. Sila na or magpapakasal na. Oo. Di ba? Siyempre, At, ibigay pa rin natin yung respect sa parents Oh, yes. na At syempre, ipakilala. yung consent. Diba? Mm-mm. Consent sa kung anumang gagawin ninyo. Hindi Ayun. naman, pero syempre bilang magulang, wag naman nating kontrolin Oo, tama yung yun. lahat, ultimong kung sino yung Kagustuhan. papakasalan, di ba? Sapat na yung magpayo tayo na, anak, ganito, ganyan. Yes. Pero wag nating asahan na, ito ang gusto ko, ay yan ang sundin mo. Yan, Diba? tama, Siyempre may tama. sarili pa rin silang buhay at puso. Isip. Oo, yan, Ayun, isip. isip. Basta yung alam natin hindi naman makakasama sa kanila, hayaan natin sila. Diba? O, ayun na nga. At kaya kung ano man ang inyong natutunan sa ating kwento ngayong araw, i-comment nyo lang po iyan. At malay nyo, ang napulot ninyong lesson o ang nakakatawa ninyong experience habang sinusuportahan kami ay ang mapili nating kayanggaw of the day. At ano nga yung lagi mo Siyempre. sinasabi na kailangan nilang gawin? Oo, at bukod siyempre sa pagko-comment ay i-like, i-share, at siyempre huwag kalimutang Subscribe. At as of the moment, while we're recording this story, tayo po ay nasa 70,000 plus subscribers na. Oh my God! Yes. Konting Ang bilis, kembot Oo, na konti lang. na lang. 30K na lang. 100K subscribers Kaya na naman, tayo. suportahan nyo kami at huwag kayong magsawang. Maraming salamat. Yan, makinig ng ating mga kwento. Alright, ayan, maraming salamat po sa pakikinig ngayong araw. See you on the next video! See ya! Thank you!